Naku, eto may sinasabi, si Kap ninyo, oh, kay Greco Bellica. No? Kap, oh, ikaw ito, oh. Ano ba personal si Greco? Ito nagko-comment na to. Si Greco Bellica, may personal number ako ni Greco. Ay, kilala ni Kap ninyo, rektahan si Kap ninyo, may personal number ako kay Greco Bellica. Sige nga, isiwalat mo, Kap. Ano ang ugali ni Greco? Kilala niya ako personal at ilang beses kaming nagkausap at ilang beses kaming nagmimit. Kap, bobo ba? Bobo ba si Greco, Kap? Oh. 2015 pa lamang magkakilala na kami ni Greco Bellica. Dahil naging part ako. Oh, yung mga kasama si Kap doon sa mga DDS. Tama ba, Kap? Oh. Naging part siya ng Mayor Rodrigo Duterte National Executive Council Committee under MRRD Cordillera Chapter Region. Si Greco, sinasabi mo ibalik ang PICC? Yung Ay. Hindi, yan ho kasi yung iniiyak No? May nakita kong press conference ni Greco Bellica, yan ang iniiyak niya. Ang unang araw daw na pag-upo, no? O sa unang mga linggo daw po, o unang buwan ng pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, tinanggal daw yung PACC ng dating Pangulong Duterte. Yun ang iniiyak niya. Ngayon, isa din to sa naiisip ko baka yan ang ipapalit kay Torre. Sige, umiiyak kayo Bubuo ako ngayon ng isang grupo at ang magli-leader ay si Torre. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, lahat po tayo, baka lang tayo. Ang tanging nakakaalam lang po niyan, mga boss, chief, amo, sir, kung ano ang patutunguhan ni General Torre. Ang Malacanang, ako naniniwala ako, alam din ni Attorney Claire Castro at si General Torre. No? Ngayon lahat tayo baka lang, no? Ang nakikita ko bilang doon sa narinig ko na sinabi ni John Vic Remulla, wala naman pong paninira, hindi naman po nasira si Torre at nanggaling na din po kay Torre, kay General Torre. Wala, may nasira ba? Wala namang nasira. Di ba? Bagkus ang sabi pa ng Pangulo ay patuloy ang kanyang pagtitiwala kay General Torre. Tapos kung itutugma mo yung sinabi ni Attorney Claire Castro na mayroon pong mabigat na trabaho si General Torre, baka ito yun. Dahil isa po sa mabigat na magiging trabaho, mga bossing, ay yung hulihin po yung matataas na nasa kapangyarihan. Di ba? Mabigat po yun. Bilang isang general, magseserve ka ng warrant of arrest, tapos mga nasa posisyon, yung seserban mo, huhulihin mo, napakahirap nun, mga kababayan. At mas nakikita ko tumutugma dito, mga bossing. No? Sabi naman nung iba, NBI, bumalabs yan. Baka nakakalimutan nyo, meron ding inappoint ang dating Pangulong Duterte na sa NBI na hindi lawyer. Kamakailan lang. Kamakailan lang. Lahat ito, mga boss, chief, amo, sir. Tayo, baka lang tayo. Nandoon lang tayo sa sitwasyon na yun. Ako ho, hindi ho ako magmamagaling sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, dapat mamaya pa to si Torre, kay General Torre. Pero ako ho, hindi ho ako magmamagaling sa inyo na sasabihin ko, ayon po sa akin, ayon po sa ganito, may tumawag sa akin, ayon doon sa kakilala ko. Wala po akong ganun. Lahat po ng binibigay ko sa inyong opinion ay galing lamang po, mga boss, chief, amo, sir, sa mga mainstream media, sa mga taong malalapit sa kanila. Hanggang doon lang po tayo, mga kababayan. No? Pero, ang opinion ko po ay positibo. Ang opinion ko po para doon
sa sinusuportahan natin na si General Torre ay positibo. At yung kay Nartates naman, yung pagkakatalaga sa kanya sa PNP chief, mga bossing, sino po ang nagtalaga? Malacanang pa din, ang Pangulo. No, madaming naririnig na, yung si Nartates, Amy Marcos yan. Tayo ho, hanggat, no, para sa Pilipino ang ginagawa nung tao na yon at nakikita naman natin, susuportahan din po natin ang bagong PNP chief, mga boss. Ganun ho tayo, no? Well, pag nakikita natin, ay puro sa mga Duterte din ginagawa nito, saka tayo magre-react. Pero ngayon, paumpisa pa lang ho, no? At kung tama naman po ang gagawin, bakit tayo hindi susuporta? Ang gagawin po niyan is para po panatiliin ang kapayapaan ng ating bayan, mga bossing, di ba? Tuloy. Anti-corruption ni dating Pangulong Duterte. Ba't ibabalik? Para gumawa na naman ng kung anong kabalbalan. Ano? Ha? Ito, buhay na buhay pa yung isang opisyal ng DepEd. Pinatulungan ko kay Greco. Hindi. Yes, pinatulungan ko to. Ihalimbawa na lang natin, yung isang dating doktor na nakabaril dyan po sa Ateneo de Manila, dyan sa Ateneo, Quezon City, na binaril niya yung isang dating mayor ng isang probinsya sa Mindanao. Kung matandaan ninyo kung sinong mayor na yon, paki-comment na lang kung sinong. Pero, ang tagal mo sabihin. Sasabihin mo ba yun? Bobo ba? Doktor to? Sinong doktor to kung maano ninyo? In-interview ko yun. In-interview ko yung doktor na yun. Inilapit ko kay personal kay Greco Belica. Ano ang sinabi ni Belica sa akin ng doktor? Nyo, pinatawag ako ni Greco. At yung mayor, yes, si Dr. Yumol. Si Dr. Yumol, yung nakabaril po ng mayor. Nakalimutan. Ay, Kap, niloloko ka ni Chi, sabi, parang susubo pa din pag nagagalit. Hindi, seryoso to. No, kasi, ako nakikita ko din doon sa mga post ni Greco Belica. Actually, inaano ko yan yung mga post ni Greco Belica, sineshare ko yan, mga kababayan. Rektahan ko na inaasar. Tapos minsan, sa mga post ni Greco Belica, magko-comment talaga ako doon mismo sa loob ng comment section niya. Magagalit, nakita ko, magagalaita yung mga DDS. Oy, alam mo, iko-comment, oy, bobo ka din, oy, bangag ka kasi, oy, ngiwi ka. Ganun yung mga comment ng mga DDS. Pero doon sa kinomento ko, wala ni isa na sumagot. No? Wala ni isang sumagot doon sa kung ano man yung komento ko. Puro lang po sila, bobo ka kasi, ay, bangag spotted. Yung mga ganun ho. Tapos sabi ko, puro ganito lang yung kwento ninyo. Yung mga reply ninyo, ang gagawin ko ho, mga bossing, minsan magko-comment ako. No, yung masakit na comment para sa mga DDS. Tapos hindi ko na pabalikan yun kasi alam ko naman na ibabash ako ng mga yon. Bahala silang magalit, no? Basta ako binwisit ko sila. Nakalimutan ko lang kung anong province to sa Mindanao eh. Yung nabaril niya sa Ateneo. Now, ang sabi nga sa akin ni Dr. Yumol, alam mo ninyo, okay na yung nilapit mo ako. Pero ang ginawa, yung si Dr. Yumol. Naalala niyo ho yun, mga kababayan? No? Doon sa Ateneo. Pinalabas daw siya sa office. Sa Basilan. Yes, yung nabaril na mayor ng Basilan. Pinalabas daw siya ni Greco. Bagkos yung mayor, yung mga nireklamo niya, iniwan lang daw sa opisina ni Greco Belica. At nung natapos daw ang usapan, lahat nakangiti na parang walang nangyari. So walang ginawa.
Yes, Lamitan City, Basilan. Yes, oo, yan yun. Ngayon, pangalawa, nilapit ko sa kanya, yung Alam niyo naman kasi yung mga yan, yung mga bataan ni Duterte, mga kababayan kung bakit nagiiyakan. Eh na ano na eh. Kumbaga nasanay na po sa kapangyarihan eh. 'Di ba? Nasanay na po. Gusto na lang po niyang mga yan makabalik sa kapangyarihan. Gustong maranasan ulit kung ano yung buhay nila nung dating Pangulong Duterte. Eh kaso kung ganito naman ang sinasabi ng mga kababayan natin. Oh, wala naman daw ginawa. Wala naman daw. Wala lang. Oh. reklamo tungkol sa DepEd. Hindi inaksyonan yun ni Greco. Hindi inaksyonan. Kaya nga, sinasabi ko noon, kahit sa Duterte Walang action. Di ba? Siguro alam ng taong bayan, ay alam namin ang karakas nitong si Greco Bellica. Kaya yung niya, ano ba yun, BG, GB o kung ano ba yun, good vibes, o Bongo o Bellica Greco, o, talo eh. Di ba? Talo. Oh. Buti na lang hindi nyo pinapalabas na dinaya. Hindi dinaya kayo. Di ba? Talo. Anyway, mga bossing, ayan daw po sabi po ni Cap Nino Barsaga, sila daw po ay magkikita ni General Torre bukas, mga bossing. Kaya papuntang Maynila si Cap Nino. Oh. community ako noon. Tanga! Bobo! Tamad! Ngayon nagkasalita si Greco ng graft and corruption. Ang masasabi ko kay Greco, huwag siyang dudura ng pataas na nakaganyan ang mukha. Kasi Babalik sa kanya.